ng ating pag-aaralan, may isang katanungan. Dahil po ay marami ng nakausap na mga tao, bigil po sa larangan ng pananampalataya. At kalimitan kapag nakikipag-aral tayo sa kanila, hindi tayo magkapareho ng paniniwala. Sinasabi nila, hindi natin pwedeng maunawaan ng Biblia sa parehong paraan. Yan ang iyong pagkaunawa, ito ang aking pagkaunawa. So, ibig sabihin, sa mga maraming tao, ang pagkakaisa ay wala ng pag-asa. Maraming mga tao, lalo po sa denominasyon, kung nagsasabi, hindi na tayo pwede magkaisa. Dahil iba-iba ang ating pagkakaunawa sa banal na kasulatan. Na para bagang walang isang katotohanan na maaaring magtali sa pagkakaisa sa ating. Nasabi nila, ang dahilan kung bakit hindi tayo pwede magkaroon ng pagkakaisa at ang dahilan bakit nagkakaroon po ng pagkabahagi sa larangan ng reliyon o pananampalataya ay hindi natin maaaring maunawaan ang salita ng Diyos sa parehong paraan. Ang sabi na, we cannot understand the Bible alike. So, imposible yan kanila. Dahil may kanya-kanya tayong interpretasyon o pagkaunawa sa salita ng Diyos. Pero alam po niyo, tama po yun. Kapag hindi natin maunawaan ang Biblia sa parehong paraan, ay talagang magkakaroon tayo ng pagkabahagi. Ang tanging paraan lamang na pagkakaisa ay makakamtan natin kapag lahat ng mga tao ay maunawaan nilang Biblia sa isang paraan, o parehong paraan, o sa tamang paraan. Yun lamang ang pagkakataon na tayo magkakaroon ng pagkakaisa. Ito po ang panalangin ng ating Panginoon sa pagkakaisa. Malinis sinasabi natin na yung Matthew chapter 6, o yung sinasabi lang Our Father, ay yan ang Lord's Prayer. Hindi totoo yun. Ito ang panalangin ng Panginoon. Actually. Yun po sa John chapter 17, verse 20 to verse 21. Basahin natin. Gayunman hindi lamang sila ang dinadalain ko, kundi sila rin naman ng mga sumasampalataya sa akin sa pamagitan ng kailang salita. Yung kanila ay tumutukoy sa mga apostolan niya. Dinadalain ko rin naman yung mga taong maniniwala sa mga apostol sa kailang pangangaral upang silang lahat ay maging isa, sabi, magkakaisa sa pananampalataya, paniniwala. Paanong paraan ng pagkakaisa? Gaya mo, Ama, na nasa akin at ako'y sa iyo. Sana sila'y manatili sa atin upang sa kalibutan ay sumasampalataya na ako'y sinugo mo. Paano mapagkakaisa ng Ama at Anak? Ito ay sasakdan na pagkakaisa. So, ganoon din ang sinasabi ng Panginoon sa mga taong sasampalataya sa Ebanghelyo. Na sila'y magkaisa, katulad ng pagkakaisa ng anak sa Ama at ang Ama sa anak. Ganyan. So, sinasabi ng Panginoon, pwede tayo magkaisa. Kung tayo po ay maniniwala sa salita na kanyang ipinapangaral at inilahad ng kanyang mga apostol. So, pwede tayo magkaisa. Ngayon, sa ibang paraan, ang mga tao nagkakaisa. Wala silang debate. Absolutely nagkakaisa sila. Number one, halimbawa, 24 hours po yan. One day is 24 hours. Alam makikipag-debate sa'yo. Dahil talaga ang isang araw ay 24 hours. Ang pinakamalapit po na isang araw ay 24 hours ay yung Mars. Sila yung 25 hours sa kanila. Pero sa mundo, 24 hours. Walang controversy yun. Pag sinabi natin 3 plus 3, 6, ang haring problema yun. Na lahat ng tao magkakasundo niya. Pangko, 1 kilogram is 2.2 pounds. So, wala rin mag-aamay dyan. Tinatanggap ng lahat ng mga tao yan. Na walang pagtututa. 12 inches equals 1 foot. Wala rin kontrobersya dyan, di ba? Baka sa ganitong paraan, hindi sinasabi ng iba, interpretasyon mo yan na isang araw 24 hours. O yung 3 plus 3 equals
interpretation mo lang yan. Pwede rin equal 7 yan, kanila. O equals 8. 1 kilogram is 2.2 pounds. Eh, sa'yo lang yan, ganyan. Pwede rin 2.5 pounds. O kaya, 12 inches, 1 foot, pwede 13, ganyan. Ba't walang gano'n? So pag tinatanggap natin ang isang batayan, we accept the same standards ng pagsusukat, ng timbang, at saka math. Kaya wala natin pagkakaiba, di ba? Na tinatanggap natin ang isang batayan na walang alinlangan na yun ang totoo. Kaya sa ibang mga bagay, katulad yan, wala tayong alinlangan. So, babalik po tayo sa pananampalataya. Pwede ba tayo magkaroon ng pare-parehong pagkaunawa sa salita ng Diyos? Tingnan po natin sa Efeso, chapter 3, verse 4. Tingnan ninyo. Sa inyong pagbasa, ay maunawaan ninyo ang aking pagkakaunawa sa iwagan ni Kristo. Ano sinasabi si Pablo sa iyong sariling interpretasyon kanila? So, unawain natin yung sinabi ni Pablo, ay maintindihan natin kung anong pagkaunawa niya sa Ebanghelyo. Mula ng pagdududa. Sa Efeso chapter 5, verse 17. Kaya huwag kayong maging mga hangal sa lubang salin, mga mangmang, kung di unawaan ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. In other words, isa lang ang kalooban ng Panginoon. Kailangan natin unawain yung kanya. Hindi pwedeng sabihin, iba-ibang kalooban ng Panginoon sa interpretasyon ng bawat isa. Ang sinabi ni Pablo, unawaan niya kung ano ang kalooban ng Panginoon. Dito sa John chapter 8, verse 31, pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga Hudyong sumasampalataya sa Kanya, kung kayo mananatili sa aking salita, tunay nga kayo mga alagad ko, at inyong malalaman ang katotohanan, at ang katotohanan papalaya sa inyo. So, pwedeng malaman ang katotohanan. Hindi sinasabi ng Panginoon, depende sa interpretasyon nyo. Kapag kayo nanatili sa salita ko, sabi ng Panginoon, malalaman niyo yung katotohanan at ang katotohanan papalaya sa inyo. So ito mga talatang ito nagsasabi sa atin, pwede tayo magkaisa. O sa katotohanan, pwede tayo magkaisa sa pagkaunawa sa Ebanghelyo o pagkaunawa sa Iwagan ni Kristo ni Pablo, pwede natin unawain kung ano kalooban ng Panginoon. So hindi walang pagdududa rito na pwede tayo magkaisa. Ayon po sa talatang binasa natin kanina. So anong problema? Isipin po natin, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ang kanyang karunungan ay hindi natin matanto. Dito sa Psalm 19, ito ang nakikita natin sa ipapawid ay nagpapakita ng karunungan ng Diyos. Na kahit na pinakamatalino siyentipiko hanggang ngayon, hindi pa rin nila maintindihan lubusan ang ginawa ng Diyos. Dahil sa kanyang walang hanggang karunungan. Psalm 19, nagpapayag ng kalulatian ng Diyos ang kalangitan at ang mga gawa ng kanyang kamay ay niyayag ng kalawakan. Pag tuwingin tayo sa kalawakan, makikita natin gano'ng karunong ang Diyos. Hindi nang ngayon, hindi mabilang ng mga siyentipiko kung gano'ng karami ang mga bituin sa langit. Pero alam ng Diyos yung bilang ng ating buhok sa ulo. Isipin po natin, ng Diyos, siya lumalang sa ating kaisipan. Ang ating kaisipan, kahit ang pinakamatalinong doktor, hindi nila ma-explain kung saan galing ating kaisipan. Ang ating kaisipan, di galing sa ating utak. Iba yung utak sa kaisipan. Ang Diyos na lumalang sa ating kaisipan, ay bibigyan tayo na sa akla ng ating kaisipan na hindi maaaring maintindihan. Pwede bang gano'n ang Diyos? Isipin natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na namalang sa langit at lupa ay hindi makakagawa ng aklat na maunawa natin. Dahil pa tayo ng ibang mga tao. Dahil pa ng mga taong Diyos na nakagawa ng aklat na naunawa ng mga tao. Dito po sa Pangalang Timoteo, chapter 2, verse 15. Pagsikapan mo umarap na subok sa Diyos, magagawa walang anumang dapat ikahiya. Pag na tayo po ay kaalim sa isang, halimbawa, kumpanya, na pinagbibili natin ay palpak,
Siyempre, kinahiya mo yun. Bakit wala tayo dapat nakahiya? Dahil ang katotohanan ng Diyos ay katotohanan na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. Isipin natin, paano natin gagamitin sa wasto ang salita ng katotohanan kung di natin siya naunawaan? So, pwede natin gamitin sa wasto paraan ang salita ng katotohanan dahil pwede nyo siya maunawaan. Naalala ko po yung panahon ng maliit pa si Earl. Bumibili siya ng yung kit na ina-assemble. Tapos meron siya instruction. Binabal mo mag-instruction, di ko maintindihan. Imbes na lalo pang luminaw sa iyo, lalo malabo. So hindi mo magamit yung sa bastong paraan, yung instruction na yun. Dahil hindi mo siya maintindihan. Pero sabi nito na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan, yung pwede mo siya maintindihan. At magamit ang salita ng Diyos sa tamang paraan, di ba? So ito nagpapakita sa atin, pwede mo siya maintindihan. At binigyan tayo ng kaisipan ng Diyos para maunawaan natin ang kanyang salita na ipinayag na sa atin. Hindi mo mga kapatid. So dito sa 1 Peter chapter 1 verse 10, may kautusan na ibinigay ang Panginoon sa pamagitan ni Pablo. Magkapatid, ngayon ay nananawagan ako sa inyo sa pamagitan ng pangalan ng ating Panginoon Jesucristo na kayong lahat ay magsalita ng isang bagay lamang ganyan. Paano tayo magsasalita ng isang bagay lamang kung hindi natin maunawaan ang salita ng Diyos? Kaya iba-ibang sinasabi ng mga iba-iba dahil hindi nila naintindihan ang salita ng Diyos sa tamang paraan. Pero magsasalita, inuutusan tayo magsalita ng isang bagay lamang at huwag magkaroon sa inyong pagkababahagi. In other words, pag nagsasalita tayo iba-ibang bagay, magkakaroon tayo ng pagkababahagi. Diba? Kung di kayo magkaisa sa isang pag-iisip at layunin lamang, paano mangyayari yun? Dahil pwede natin maunawaan ang salita ng Diyos. Contrary sa sinasabi ng maraming tao. So sa ating pag-aaral, mapapatunayan natin kung tatanggapin at gagawin natin ng tinuturo ng Biblia, pwede tayo magkaisa. At tulad natin ngayon, di ba? Dahil tinatanggap natin, ginagawa natin kung sinasabi ng Biblia, nagkakaisa tayo. Yun ang mapapatunayan mo natin. So, saan nagagaling yung di pagkakaisa? Ang mga tao, kailan biniblame yung Biblia. Masyado magulo yung Biblia kanya. Kahit hindi tayo nagkakaisa. Ang totoo niya, tayo nagkakaroon ng pagkababahagi sa mga bagay na hindi sinasabi ng Biblia. Doon tayo nagkakaroon ng problema. Hindi siya sinasabi ng Biblia. Kundi siya hindi sinasabi ng banal na salita. Pagbibigay po ito ng mga simple na halimbawa lang para makita lang natin yung prinsipyo. Alam po natin, si Eva ay natukso ng Diablo. May kinain niya pinagbabawal na punong kahoy. Kapag tumitingin tayo punta ka sa internet, Google, titignan, may nakalagay na mansanas. Masalas daw yung pinagbabawal. Lahat ng mga tao, pag binasa natin ang Genesis chapter 3, 1-6, naniniwala tayo may punong kahoy. Alam natin, nagkakaisa tayo doon. May punong kahoy na pinagbabawal. Basahin natin. Ang ahas nga ay higit na tuso kaysa alinman sa mga mailap na hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. Sinabi niya sa babae, sinabi ba ng Diyos, huwag niyo kakainin mula sa alinmang punong kahoy sa alamanan? At sinabi ng babae sa ahas, makakain namin ang bunga ng mga punong kahoy sa alamanan. Subalit sinabi ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng alamanan. Huwag din ninyong iipuhin, kundi kayo mamamatay. Subalit sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay, sapagkat nalalaman ng Diyos na kapag kayo kumain noon, ay mabubuksan ng inyong mga mata at kayo magiging gagaya ng Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Kaya at nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy mabuting kainin, sabi-sabi, hindi siya lason, nakakakalugod sa paningin, magandang tignan, na dapat nasahin upang maging matalino, siya'y pumitas ng bunga nito at kinain ito. At binigyan din niya kanyang asawa na kasama niya at siya'y kumain. So dito, mayroong punong kahoy. Yung pinagbabawal, di ba? Ito yung pagkaalam na mabuti at masama. Anong klaseng punong kahoy? Hindi natin alam.
So, kung pinipilit ng iba, masala siya, ganyan. Doon tayo nagkaroon ng problema. Pero kung magkakaisa lang tayo, na may specific na punong kahoy, na hindi natin alam kung ano yun, wala tayong problema, tayo nagkakaisa. Ano yun ba? Paliwanag po sa atin yun. Kahit si Eva, naintindihan naman niya, basically sinabi ng Panginoon. Ang problema lang niya, pinabayaan lang niya si Satanas kasi tuksohin. May dinagdag si Satanas, tiyak na hindi kayo mamamatay. Hindi baliktad sa sinabi ng Diyos na walang pagsasalang mamamatay kayo. Kanya. Pero basically, nagkakaisa tayo doon sa punong kahoy. Pero kung ano klaseng punong kahoy, hindi natin alam kaya nagkakaroon tayo ng pagkakaiba-iba. Si Moises, nung nasa lupibod sa Midian, siya inaalagaan ni Moises ang kawan ni Jethro na kanyang biyenan, nagpakita ng Diyos sa kanya. Sabi nito, kanyang pinapatubayan ng kawan sa kabila ng ilang at nakarating sa bundok ng Diyos sa Horeb, sa Mount Sinai. Anghel ng Panginoon nagpakita sa kanya sa isang ligas ng apoy na mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Pag sinabing mababang punong kahoy, yun ang bush. Siya'y nagbasid at ang punong kahoy nagliliyab. Ngunit ito'y hindi nasusunod. Sinabi ni Moises, ako'y pupunta sa kabila at titignan ko itong dakilang panoorin ito kung bakit ang punong kahoy hindi nasusunod. Nagliliyab, pwede nasusunod. Nang makita ng Panginoon na siya pumunta sa kabila, upang tumingin, tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy. Moises, Moises. Sumagot siya, narito ako. Kanyang sinabi, huwag kang lumapit dito. Pumalin mo ang sandalya sa iyong mga paa, sapagkat ang tao yung kinatatayan ay banal na lupa. Saan tayo nagkakaisa? Merong burning bush. May isang maliit na punong kahoy na nagliliyab, ngunit ito hindi nasusunod. Nagkakaisa tayo doon. Pero kung sasabihin natin kung anong klaseng mababang punong kahoy yun, at magkakaroon tayo ng opinion, doon tayo magkakaroon ng pagkakaiba. Pero magkakasya lang tayo sa sinasabi ng Diyos na mayroong burning bush. Wala tayong problema. Hindi yung mga kapatid. Si Nicodemus. Lahat na nagbabasa sa Biblia, nagkakaroon ng agreement na si Nicodemus dumating sa gabi. Malawanan po, basahin natin. May isang lalaking kabilang sa mga Fariseo na ang pangalan ay Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Siya'y pumunta kay Jesus ng gabi na at sinabi sa kanya, Rabbi, nalalaman namin ikaw ay isang guro na mula sa Diyos, sapagkat walang makagawa ng mga tanda na yung ginagawa, malibang kasama niyang Diyos. Hindi lamang siya naniniwala, kanya nalalaman namin. So may iba pang naniniwala. So siya dumating sa gabi. Maliwanag yun. Nagkakaisa lahat ang mga nagbabasa ng Biblia doon. Pero kung tinatanong natin kung bakit gabi siya dumating, nasabi ng iba, natatakot siya sa mga Hudyo. Nasabi ng iba, yun lang ang panahon niya. Gabi. Magkakaroon tayo ng pagkababahagi. Hindi natin pwede sabihin natatakot siya kaya gabi siya pumunta. Pero kung tayo magkakasya sa sinasabi ng Biblia, na siya'y dumating sa gabi, yan ang nakasulat. Wala tayong problema, di ba? Pero pagka nagkakaroon tayo ng opinyon kung bakit siya dumating sa gabi, doon ang pagkakaiba. Sa unang Korinto, chapter 15, naniniwala tayo na pagka dumating ang Panginoon, tayo babaguhin. Ang ating katawan ay babaguhin, at ang ating physical na katawan ay magiging spiritual na katawan. Malaman po yun sa 1 Corinthians chapter 15. Yun ang katawan natin, hindi na physical na katawan. Yung sinasabi. Basahin natin. Dito po sa verse 46. Ngunit hindi unang katawang spiritual, kundi yung makalupa, pagkatapos ay spiritual. Ang unang tao ay mula sa lupa, isang tao mula sa labok, ay kalawang tao ay mula sa langit. Kung ano ang tao mula sa labok, ay hindi silang mula sa labok, at kung ano ang tao mula sa langit, ay hindi silang makalangit. So magkakaroon tayo panibagong katawan. Sa isang iklap kanya, tayo magkakaroon ng pagbabago. Pero anong klase katawan yun? Anong itsura ng katawan na yun? Hindi natin alam.
Ang sinasabi naman ng Biblia, magkakaroon tayo ng espiritu na katawan. Kaya nung ako'y bago pa sa pananampalataya, binarinig kong mga ngaral na nag-uusap kung anong klaseng katawan yun, kung anong itsura natin. Hindi tayo pwede magkaisa doon. Pwede tayo magkaisa na may kakaroon tayo ng isang espiritual na katawan. Pero kung anong klaseng katawan, hindi natin alam. Kaya nagkakaroon ng problema pagka gano'n. So, mali na makikita natin na hindi ang sinasabi ng Biblia, sa mga halimbawa sinabi natin, ang nagiging dahilan ng pagkababahagi. Kundi ang hindi sinasabi ng Biblia. Yung hindi tinuturo ng Biblia, ang pinanggagalingan ng pagkababahagi. Pagka mga tao ay nagsisimulang mahula o speculate, yun magkakaroon ng pagkababahagi. Kung di sinabi ng Biblia, pabayaan na natin yun. Sa Deuteronomy chapter 29, verse 29, ang mga bagay na lihim ay para sa Panginoon nating Diyos. In other words, kung di pinagsabi ng Diyos, hindi mahalaga yan sa atin. Ngunit ang mga bagay na hayag, doon tayo dapat magkaroon ng focus. Doon sa pinahayag sa atin, ay para sa atin at sa ating mga anak magpakailanman. Upang ating magawa lahat ng mga salita ng kautsong ito. Anong gagawin natin? Yung pinahayag. So, hindi nahayag, pabayaan natin yun. Kaya, tumingin tayo sa mga seryosong paraan. Ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay maaari nating maunawaan sa pareho-parehong paraan ngayon sa mga utos na patungkol sa kaligtasan. Kung at titignan natin kung sinasabi ng Biblia, gawin natin ang kaligtasan. Ano ba yung kasalukuyang problema na may kaugnayan sa kaligtasan? Kung mapapatunayan natin na ito'y totoo, na pwede nating maunawaan ang Biblia sa mga utos na may kaugnayan sa kaligtasan, mapapatunayan natin, pwede nating maunawaan ang Biblia sa pareho-parehong paraan. Tuloy po tayo. Sino dapat bautismuhan? In other words, more proper subjects for baptism. Sino dapat nating bautismuhan? Number 1, yung naturuan. Nasabi ng Panginoon, walang sino makakalapit sa akin hindi sa pamamagitan ng aking Ama. So, kung tinuruan ng Ama, ang pwedeng lalapit sa Panginoon. Anong paraan yun? Sa pamamagitan ng Ebanghelyo. So, dito sa Panginoon Thessalonica, chapter 2, verse 14, sinasabi ni Pablo, tinawag kayo sa kalagayan ito sa pamamagitan ng aking Ebanghelyo kanya. Yun ang paraan ng pagtuturo ng Diyos sa akin. Pagka isang tao ay sumasampalataya at mabautismuhan, ay maliligtas, kapag ang isang tao nagsisi, sa araw ng Pentecost, doon sa pumatay sa ating Panginoon, yung mapatunayan ni Pedro at ang 11 apostol na yung Jesus na pinako niya sa krus, ang ganoong Panginoon ng Kristo ng Diyos. Tinanong nila, anong gagawin namin? Kasama ni Pedro at kasama ng 11, magsisi kayo kanya. At ang bawat isa sa'yo magpabautismo. So, kinakailangan magsisi. Kailangan ipahayag sa ating bibig ang ating pananampalataya sa Panginoon. Dito sa Romans chapter 10, 9 to 10. So, ipahayag sa iyong bibig. Ang ating pananampalataya, dahil nasa ating kaisipan, nasa ating puso, para malalaman niyo pag yun yung ipinahayag. Basahin natin. Sapagkat kung ipinapahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig, si Jesus na Panginoon, ang sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat sa puso ang tao na nananampalataya, kahit itinutuloy na ganap, at sa pamamagitan ng bibig, ay nagpapahayag, kaya naliligtas. So, kailangan natin ipahayag ang ating pananampalataya. Ngayon, may mga iba nagsasabi, ang mga sanggol ay kailangan bautismuhan. Yung mga Presbyterian, yung mga Lutheran, yung mga Katoliko, yung mga Methodist, marami. Ang mga sanggol ay dapat bautismuhan. Pero mga problema dyan, sabi nila, kasi sa Biblia, meron tayong mababasa na may mga buong isang bahayan ang nabautismuhan. Tingnan po natin sa Gawa, chapter 16, verse 15. Yung isang bahayan
ni Lydia. Basahin natin. Nang siya mabautismohan na, kasama ang kanyang sangbahayan. Pero din po, tayo sa verse 33, yung pinapamahala sa binagbuga. Sila yung kanyang dinala, kinuha ng oras ng yawan ng gabi, at inugasan ng kanyang mga sugat, at agasang binautismohan, pati ang buhuyang sangbahayan. Sabi nila, sangbahayan. So wala bang mga sanggol, sangbahayan na yun? Hindi totoo yun. Maraming sangbahayan na walang sanggol. Katulad namin, sa sangbahayan namin, sa pamilya namin, walang sanggol. May mga sangbahayan na may sanggol. Pero hindi lahat ng sangbahayan na may sanggol. Paano mapapatunayan sa mga talatang yan na may sanggol doon? Kung binautismo ng mga sanggol, lumalabang siya sa mga requirements ng tao mababautismohan. Hindi maaaring turuan ang sanggol. Hindi maaaring sumampalatay ang sanggol. Hindi maaaring magsising ang sanggol. Hindi maaaring magpaik sa bibig ang sanggol. Hindi pa nagsasalita. So, yung conclusion na yung mali, di ba? So, saan tayo nagkakaroon ng pagkababahagi na may kaugnayan sa dapat bautismohan? So, sinasabi ng Biblia, malinaw sinasabi ng Biblia. Hindi sinasabi ng Biblia. Hindi sinasabi ng Biblia na mga sanggol ay dapat bautismohan. Wala ang sinasabi ng Biblia. Ganun din po, ang controversy sa bautismo. Paano ba yung bautismo? Ito ba isang paglulubog o paglilibig? Ito ba isang pagbibisik o pagbubuhos? Ano talaga? O tingnan po natin ang Biblia. Ang kahulugan po ng salitang baptism, ang malupot na katotohanan diyan, yung mga una nagsalin sa Biblia mula sa Hebreo at Grego patungo sa English ay naniniwala sa pagbibisik. For instance, yung King James Version na ginawa nila noong 1611, Anglican sila nagbibisik. So kung sasalin nila yung bautismo sa kanyang kahulugan, kailangan sila magbago kasi nagbibisik sila. So dito ang definition po ng baptism. Ito yung galing sa Grego na baptisma, yun ang noun, yung verb ay baptizo. Na ibig sabihin, immerse, plunge, overwhelm, submerge, deep. So puro lumog yan. Yun talaga kahulugan ng salitang bautismo. Lahat ng nakakaunawa sa wikang Grego, sabi lang bautismo ay lubog. Ang katotohanan, yung Greek Orthodox Church, nang wiwalay sa Roman Catholic Church, noong 1054 AD, sila yung nagbabautismo rin ng sanggol. Pero nilulubog nila. Naunawaan nila ang salitang bautismo ay paglulubog. Tingnan nyo, ito yung paglilibig. Kung babasahin ng Romans chapter 6 verse 4, tayo nilibing kanya. So sa bautismo, tayo po yung nililibig. Basahin natin, letra for letra. Kaya tayo nilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paano si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluluting Ama, gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. So ito yung paglilibig. Nung nagbautismo si John the Baptist, sa John chapter 3 verse 23, bakit yun ang pinili niya lugar? Dahil maraming tubig doon, kaya basahin po natin. Nagbabautismo rin naman si Juan sa Enon na malapit sa salim sapagkat do'y maraming tubig. Ang mga tayo pumunta roon at nabautismohan. So ang bautismo ay nangangailangan ng maraming tubig. At kailangan kang lumusong sa tubig. Gawa dito po sa gawa. Chapter 8 verse 38. Nung sabihin ng eunuko, yung bating na siya'y sumasampalataya na si Kristo na Diyos. Binautismo siya ni Felipe. Paano siya binautismo? Basahin natin. Iniutos siyang itigil ang karwahe at lumusong si Felipe at ang eunuko sa tubig at binautismo siya ni Felipe. Pero anong nangyayari pag kayo nagbibisik? Nagbubuhos. Hindi ka lumalapit sa tubig, ang tubig ka lumalapit sa'yo. Pero dahil ang pagbautismo paglulubog, kailangan kang lumusong sa tubig. Yan ang makikita natin sinasabi ng Biblia. Ang katotohanan, bago po noong 251 AD,
lahat ng binabautismo na nilulubog sa tubig. Kaya lang ito kasaysayan na ito, itong taong ito, ang pangalan ng Vasham, siya po nagkaroon ng isang sakit na maaari siyang mamatay at siya'y winisikan sa kanyang kama. Hindi mo na siya pwedeng ilubog sa kama niya. So winisikan siya. Yun ang kauna-una recorded na halimbawa na ang wisik ay tulong ng bautismo. Later on, noong 753 AD, si Pope Stephen III, naglabigay siya ng kautusan to be used in case of emergency only. Pinapayagan niya yung pag-wisik kung emergency, katulad ng Nabashan, di ba? At nung Council of Ravenna, noong 1311, talagang nagkaroon ng ruling na ang pag-wisik ay pwedeng ipalit sa paglulubog kahit anong oras. Kaya emergency o hindi. So, mapapansin natin, ang pag-wisik hindi gaan sa Biblia. Ito gaan sa tao. Pag pinag-uusapan ng Biblia, ang paglulubog, ang bautismo ay paglulubog. So, saan tayo nagkakaroon ng pagkababahagi? Hindi siya sinasabi ng Biblia. Kundi siya hindi sinasabi ng banal na kasulatan. Halimbawa, anong classic music ang gagamitin sa pagsamba? Alam niyo, yung mga tao, mayroon silang misconception sa music. Akalang music, mayroon panugtog lang. Yun ang music. Yung totoo yun. Dalawang klaseng music. Vocal, or a cappella, or instrumental. Pagka vocal, ginagamit natin ay bibig. Kumaawit tayo. Music yun. Pag ginasabing instrumental, gumagamit tayo ng panugtog. Pero anong ginagamit dyan? Pareho lang, do, re, mi, re. Nota. Ginagamit yan. Pag kumaawit tayo kanina, sumusunod tayo sa nota. Pagka tumutugtog ka, sumusunod ka sa nota. Kaya lang, ibang pinaggagamitan mo. Pag vocal, bibig. Pag instrumental, instrumental. Pero tayong lahat, kaya gumagamit ng panugtog o hindi, ay naniniwala ng pag-aawit ay scriptural. Kahit yung gumagamit ng panugtog, naniniwala sila, pag umaawit tayo, tama yun. Dahil na sinasabi ng Biblia, dito sa Efeso, chapter 5, verse 19. Ano ba sinasabi nito? Tayo may manugtugan o umawit? Kayo magsalita sa isa't isa, sa mga awit at mga himno at mga awit espiritual na sa inyong mga puso ay nag-aawitan at gumagawa ng himig sa Panginoon. So tayo nag-aawitan. Gumagamit ng himig sa ating Panginoon. So maawit tayo. Colossians 3:16, ganun din po ang mababasa natin. Sa Colossians 3:16, maniraan nawang sagana sa inyo salita ng Kristo, ayon sa lahat ng karunungan, magturo at magpalalahanan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at mga himno at mga awitang espiritual na umaawit na may pagpapasalamat sa Diyos sa inyong mga puso. So, doon sa binasa natin, umaawit. So, saan natin mababasa yung panugtog? Nagagamitin sa pagsamba. Ang bagong tipan, wala siyang sinasabi na gumamit tayo ng panugtog. So, silent. Ngayon, bakit tayo nagkakaroon ng pagkabahagi regarding instrumental music? Tayo nagkakaroon ng pagkabahagi sa hindi sinasabi ng Biblia. Wala sinasabi ang Biblia na sa mga Kristiyano, sa kailang pagsamba, ay gagamit ang panugtog. Pero, tala tayo, agree, na kinakailangan tayo mawit. Dahil na sinasabi ng malal na kasulatan. Ano ang pangalan ng iglesia ng Tinino ng Panginoon? Doon sa latest na census, parang 60,000. Ang iba-ibang klaseng churches na naniniwala sa Biblia. Pero ayon sa Biblia, ang ating Panginoon, nagtayo na lang siya. Sa Gawa chapter 20 verse 28, sinasabi ni Pablo, sa mga elders sa Ephesus kanya, ingatan ninyo ang kawan ng Panginoon kanya. Ang iglesia ng Diyos, na pinili niya ng kanyang sariling dugo. So, yun ang iglesia ro. Isa lang. Pinili niya ng kanyang sariling dugo. Dugo ng ating Panginoon. Nung sa Matthew 16 verse 18, na ating Panginoon at kanyang mga lagad ay nasa Caesarea Philippi,
Sabi ng Panginoon, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng bato ito ay itatayo ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng Hades ay hindi mananiglaman sa kanya. Sabi niya, itatayo ang aking iglesia, I will build my church. Sa Efeso, chapter 4, verse 4, may isang katawan na walang iba kundi iglesia ng ating Panginoon. So, kung mabasahin natin ang Biblia, ang iglesia, tinatawag na iglesia, siyempre. Ito'y tinatawag kaharian. Dahil ang nag-ahari ito ang Diyos at ang Panginoon, Espiritu Santo. Sa Colossus 1:20, dilipat tayo mula sa kapangyarihan kadiliw patungo sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Ang iglesia rin po inilalarawan bilang katawan. Sa Ephesians chapter 1, verses 22 to verse 23, siya ang naging ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia na siya kanyang katawan, kanya. Dito sa 1 Timothy 3:15, tinatawag rin po ang iglesia bilang sangbahayan ng Diyos. Upang malaman mo kung paano ang tao galing niya sa sangbahayan ng Diyos, kaya siya iglesia ng Diyos na buhay. At dito sa Hebrews chapter 12, verse 23, tinatawag sa iglesia ng panganay mula sa mga patay. At tinatawag rin pong ubasan ng Panginoon. At tinatawag Church of Christ sa Romans 16, verse 16. Yun ang sinasabi ng Biblia. Alam mo ang pangalan ng iba't ibang iglesia? Merong Baptist, may Methodist, merong Mormons, may Lutheran, etc. Kasi natin kung mabasa sa Biblia, yung iba't ibang pangalan na yan ay nagdudulot ng pagkababahagi. Again, makikita natin, hindi tayo nagkakaroon ng pagkabahagi sa pangalan ng iglesia sa mga bagay na nasa Biblia, kundi sa mga bagay na hindi tayo matatagpuan, hindi mababasa sa panagsulatan. So, papapatunayan natin na ang pagkabahagi ay hindi galing sa Biblia. Ang pagkabahagi galing sa katigasan ng ulo ng mga tao na pinipilit nila ang mga bagay na wala sa Biblia. Kaya nagkakaroon tayo ng pagkabahagi, mga kapatid. Ano ba ibang dahilan? Bakit hindi tayo nagkakaroon ng unanimous understanding dati sa Biblia? Hindi siya naniniwala sa Biblia. Marami sa tayo pa nakikipag-usap sa mga tao. Aaminin nila. Alam ko kung ano sinasabi ng Biblia. Pero para sa akin, doon sasabihin nila. Ibig sabihin, kahit nababasa nila kung ano sinasabi ng Biblia, at nalalaman nila kung ano sinasabi ng Biblia, para sa akin, hindi sila naniniwala sa Biblia. Pangalawa, dahil sa tradisyon, ito yung influence ng mga magulang at mga ninuno. Alam nyo, yung mga naniniwala sa tradisyon, yung pananampalataya, bago ka pa ipinanganak, settled na yun. Kung katoliko ka, ang mga anak mo, maging katoliko. Tradition. Ang problema niyan, ikaw ay robot. Ikaw ay nagkaroon ng religion na wala kang kaugnayan doon. Yun ay blind faith. Bulag ng pananampalataya. Hindi mo naiintindihan ang pananampalataya mo. Dahil ibinigay lang sa'yo. Dahil sa tradisyon. Pero hindi sila consistent. Yung mga magulang sa anak, hindi sila nagkakaunawaan sa kung paano magtadawit o kung paano sila mabubuhay. O kung paano pananalita nila. Kung tradisyon ay okay, edi pwede rin maligtas sa mga Hindu o mga Hudyo. Dahil ang kailang pananampalataya kahit sa tradisyon ng kailang mga magulang. Dahil sa mga aklat ng pananampalataya na ginawa ng mga tao. Yung mga iba-ibang denominasyon, meron sila iba-ibang aklat ng paniniwala. Yung mga Baptist, meron sila confession of faith. Yung mga Methodist, meron sila discipline. Yung Katoliko, meron sila catechism. Iba-iba. Ginawa ng mga tao yun. As long as yung mga tao gumagawa at tinuturo nila ito iba-ibang klaseng aklat ng paniniwala na taliwas sa Biblia, most of the time, walang pagkakaisa. Pagka nagkaroon ng conflict sa pagitan ng Biblia at ng kailang mga aklat ng paniniwala, yung aklat ng paniniwala susundin yan, di ang Biblia. Doon sa nakarang panahon, yung kapitbahay ni Sister Ting at sa Brother Raul, Jehovah's Witness yun. Ang tagal ng pag-aaral, eventually, sabi ng tao, although hindi naman natin siya kagalang-galang naman yung tao yun,
Sabi niya sa akin, kahit ano bang sabihin niyo, sinasabi ng Biblia, hindi na ipaniniwalaan niya. Hanggat hindi sinasabi ng aming official channel, kanya. Doon talawin namin kung ano yung official channel, sabi niya, yung Watchtower Bible Tract Society. Kanya. So, in effect, hindi sila naniniwala sa Biblia. Ang pinaniniwalaan nila ay kailangan aklat ng paniniwala. O siyempre, paano tayo magkakaroon ng pagkakaisa? Kung itsipira yung Biblia, at ang pinaniniwalaan yung aklat ng pananampalataya na sunod ng tao. Dahil sa kanilang mga pagnanasa, kapag kayo nangaral si Salasego, kanya. May mga tao na naniniwala, bisa ka lang pwede mag-asawa. Kahit namatay pa yung misis mo, hindi ka lang pwede mag-asawa, yung mga tao na ito. Pero, pag namatay yung asawa nila, nagbabago isip nila, bakit? Dahil gusto nila mag-asawa na eh. So, yun ang mga ibang dahilan. Bakit yung mga tao, hindi nila itindihan ang Biblia na pare-pareho. Hindi dahil ang Biblia may problema. Obviously, ang may problema yung mga tao. Kaya hindi tayo nagkakaroon ng pagkakaisa sa Biblia. No. Bilang pagmuli. Pwede mo natin maunawaan ang Biblia na pare-pareho. Oo. Kung bubuksan na natin ng ating kaisipan. Ang ibig sabihin ng open mind, pag binasa mo ang Biblia, pinaniniwala ko sinasabi ng Biblia. Regardless kung anong iniisip mo. Yun ang open mind. Hindi ka, wala kang prejudice, alisin mo yan. At tayo po'y willing na sundin kung ano ba sinasabi ng Diyos sa Biblia. At pabayaan natin yung hindi sinasabi ng Biblia. May isang tao na ang pangalan si Thomas Campbell, tagal na sa patay, sabi niya, speak where the Bible speaks. And we are silent where the Bible is silent. Natama yun. Kung tayo open-minded at willing tayo sumunod sa Biblia, magkakaroon tayo ng pagkakaisa. At itong dapat nating isipin. Ang Diyos ay matuwid. Meron siyang batayan sa kanyang paghatol sa atin. Ano yung batayan ng Diyos? Yung ituturo ng ating Panginoon. Yes, so John, chapter 12, verse 48. Pag hindi natin tinatanggap yung sinasabi ng Panginoon, tinatakwil natin siya. Ang nagtatakwil sa akin, at hindi tumatanggap sa akin yung mga salita, ay meron isang umahatol sa Kanya. Ang salitang aking sinabi, ang isang ahatol sa Kanya sa waling araw. So, ang magiging basis ng judgment ay salita ng Panginoon. Di ba kailangan natin maunawaan nyo? So, may natin maunawaan ang salita ng Panginoon. Otherwise, bakit magiging batayan ang isang kautusan na hindi natin maintindihan? So, ito po ating pag-aaral po sa hapong ito. Sana po'y nakatulong po sa atin ang salita ng Diyos na ating pinag-aralan po sa hapong ito.